Mga kababayan, lubhang nakakaalarma at nangangamba ang maraming mga pamilyang Pilipino sa kanilang mahal sa buhay na ngayon ay naiipit sa gerang agresyon na inilunsad ng Zionistang Israel ng imperialistang Estados Unidos. Kung matatandaan natin mula nang maupo si Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika ay parang asong ulol na naglalaway na ito sa bansang Iran dahil sa malaking reserbang langis nito na umaabot sa 170 billion na bariles o katumbas ng 12% na supply ng langis sa buong mundo. Sinikap ng Estados Unidos o ni Donald Trump na pwersahin ang Iran at patuloy na pinagbibintangan na meron daw itong iligal na itinatago na mga armas nuklear. Bilang tugon, ang Iran, ang kanilang gobyerno ay nakipag-ugnayan sa United Nations na nangangasiwa sa usapin ng mga armas nuklear. Maging ang United Nations ay walang nakitang ebidensya na may itinatagong armas nuklear ang Iran. Kung babalikan pa natin ang kasaysayan, ang inilunsad ng Amerika laban naman sa mamamayan ng Iraq na sinasabing may mga armas nuklear din. Sa bandang huli ay inamin din nila kasama ang mga aliado nila sa France, United Kingdom at ang iba pang mga bansa na sila ay nagsinungaling na wala ring armas nuklear na itinatago si Saddam Hussein noong mga panahon na iyon at gusto lang talaga nilang makontrol ang langis na reserbado ng bansang Iraq. Malinaw mga kababayan, ang sinasabi nila na ang gerang ito ay upang i-introduce ang demokrasya sa mamamayan ng Iran. Marami na sa mga world leaders, marami na ang mga individual, mga political commentator at analyst na nagsasabi na ang gerang agresyon nito ni Trump at ng Israel ay hindi para sa mamamayan ng Iran. Ito ang kanilang pagnanasa na makuha ang 170 billion barrel ng langis sa bansang Iran. Sa ginawa nilang ito ay naglagay sa panganib ng mahigit 2 milyong Pilipino na nagtatrabaho sa Gulf region. Sila ang mga Pilipino na napersang lumabas sa ating bansa dahil sa kawalang oportunidad, walang maayos na trabaho, mababang pasahod na hanggang ngayon ay inilalaban pa ng uring manggagawa sa ating bansa. Hindi sasapat ang mga binibitawan salita ni Marcos Jr. na sila ay nagmamonitor, naglalabas ng mga hotline, nilalabas ang mga email address ng bawat embahada. At sinasabi nilang handa silang tumulong. Mga kababayan, marami ng digmaan ang nagdaan mula sa Kuwait, sa Syria, sa Iraq. Ang lahat ng tugon ng gobyerno na pangkabuhayang package magbibigay di umano ng 150,000 na puhunan para sa mga kababayan natin na maapektuhan. Subalit ang mga programang ito ay mga band-aid solution lamang. Karamihan sa nag-avail nito ay bumalik pa rin sa abroad. Patunay lamang na hindi sapat ang nakukuhang tulong ng gobyerno at hindi ang band-aid solution na ino-offer lagi ng pamahalaan. Hindi sasapat na sila ay mag-wait and see. Hinihiling natin at dinidemand na natin sa gobyernong Marcos Jr. ang malinaw na blueprint ng evacuation kung sakaling lumala ang sitwasyon sa gitnang silangan. Una, saan magtipon-tipon ang ating mga kababayan?
Pangalawa, may mga na-arrange na ba habang maluwag pa? May mga na-arrange na ba ng mga local transportation? Paano ang pick up? At saan sila dadalhin? Pangatlo, maghanda ng mga satellite phone. Hindi uubra na kapag lumala ang sitwasyon, ang unang sisirain ay mga telecommunication. Dapat may alternatibo upang hindi maputol ang ugnayan sa mga Pilipino. Pang-apat, nakapag-usap na ba tayo sa mga airlines? Ang kahandaan ng ating mga himpapawid na ma-pick up o makuha ang ating mga kababayan. Tandaan natin, 2.4 million ang mga kababayan natin na nadyan. Alam natin hindi madali, pero katulad ng sinasabi ko, marami ng digma na nagdaan o gera na dapat natutunan na ng gobyerno kung paano ito gagawin. Inuulit natin, kung ayaw ng gobyerno na malagay sa alanganin ang buhay ng ating mamayan sa iba't ibang panig ng mundo, hindi lamang sa gitnang silangan, sa lahat ng sulok ng mundo na may Pilipino. Kung ayaw nilang mangyari ito at humarap ng ganitong malaking problema, ay ang pagkakaroon ng trabaho sa sariling bansa. Mag-create kayo ng trabaho, ibigay ang sahod na makabubuhay. Hindi sasapat ang 650 pesos na gada araw sa Metro Manila. Ang living wage ay mahigit 1,000 na. Kung titignan natin, papalayo sa Metro Manila, papaliit ang sahod ng ating mga kababayan. Kaya dapat lumikha ng mas maraming trabaho, may seguridad sa trabaho, nakabubuhay na sahod, lupa para sa magsasaka, pambansang industrialisasyon. Ito ang tutugon sa malawakan disimpleyo at pwersa migrasyon sa ating bansa. Balit, kung patuloy lamang titignan ng gobyerno ng Pilipinas kung paano magkamal ng bilyong-bilyong dolyar mula sa remittances, sa dugo at pawis ng ating mga bagong bayani na kanila lamang nanakawin sa pamagitan ng mga flood control projects o pang-uumit sa pondo ng bayan, ay wala tayong aasahan mga kababayan. Kundi maghanap tayo ng trabaho sa ibayong dagat. Ginagawa tayong sangkalang, lagi natin dadanasin ang mga pang-aabuso at mailagay ang buhay natin sa alanganin habang ang gobyernong ito ay nakasalalay at nabubuhay sa remittances, habang ang gobyernong ito ay walang planong sa bansa ang mga industriya na dapat na meron tayo. Habang hindi nagpaplano ang gobyernong ito ng long-term solution para maiwasan na ang mga ganitong mga pangyayari, mga kababayan, nasa ating kamay naman para maabot ang pangarap na ito. Kaya muli, hinihingi natin sa ating gobyerno na maging handa at mabilis, hindi pwede ang wait and see attitude. Marami na tayong pinagdaanan, marami na sana kayong aral na nakuha, Department of Foreign Affairs, Department of Labor and Employment. Ang OWA, huwag kayong matulog sa pansitan. Muli po, mga kababayan, makipag-ugnayan po kayo sa mga organisasyon, makipag-coordinate po kayo para sa inyong mga pamilya para sa mas mabilis na kung saan man kayo naroroon, sa mas mabilis na palitan ng komunikasyon kung sakali nga po na ang gerang ito ay mag-escalate pa sa mga darating na araw. Maraming salamat po.